Ito po ay species ng mangrove, Bruguera sexangola. May local name po ito na pututan. Madali siyang tandaan kasi the word pututan. So ito po ay kapipitas lamang ngayon, o kakukuha lamang. Mapapansin naman yung bagong pitas, no, sariwa. Pero yung mga hindi pinitas, ayan, mga pulot na mga po sila ay may tubo na. So ito po hindi maselan siyang in-nursery. So ang ginagawa namin dito is katulad din ng paglalagay ng putik na may buhangin sa polybag, and then itutusok lamang po sa polybag, sa putik. Ito yung itutusok, ito naman yung may tubo. Yan ang dyan lalabas yung tubo. So ito po ay sa kulay niya nagpapakita na ito ay siya matured na. Tutubo naman yung katulad ito, parang medyo mura pa siya, pero tutubo naman po siya. Kaya lang mapapansin lang natin kumpara doon sa mga matured, ang matured mabilis nang sumibol, magkaugat. Ito ay matagal, itong mga ganito. So kapag ito po ay sumibol, ang itsura po nito ay ganito. So ayan, Bruguera family Rhizophoracea din, Bruguera sexangola, may local name na pututan. So ito po, kapag siya naman ay lumaki na, ano na lang po yan, mawawala na po ito. So sa susunod po na video ipapakita natin yung kapag malaki na po sila. Meron kasi kami rito na almost 2 years na, no? So mapapansin nyo itong katabi niya, the same family po sila, pero magkaiba po sila ng species. Bruguera gymnorrhiza, may local name din na pututan or busain. Ang pagkakaiba naman is ito po ay mahaba, no? Mahaba. Ito siya ay maikli. So dito sa nursery namin meron kaming tatlong species ng Bruguera. Meron kaming ito, Bruguera parviflora. Ito po ay almost half year. Yes, almost half year. Ayan siya. Ang local name niya ay Langgaray, no? So yung seedling, yung propagules po nito, ito siya. Yan. Ang Bruguera po ay meron pang isang kasamahan nito, no? Isang species pa rin na ganito din po ang itsura, pero magkaiba lang sila ng laki, haba. Yes, haba. So yun po ay tinatawag na Bruguera cylindrica. Pero sa kasalukuyan ang meron kami ngayon ay Bruguera parviflora. So yun lamang po. So sa next video po natin ipapakita natin naman yung mga puno nila. So ito minsan nag-iisip kami, bakit may mga pagkakataong ganito. Ang crown iisa pero dalawa ang bunga. Sa mga Rhizophora o yung mga bakaw na lalaki o ibang species naman, meron din pong ganito. Minsan ganito meron din, nagdodoble. So siguro nais ko pa rin malaman ang ito, aalamin natin sa DNR dun sa mga scientist natin kung ano yung cause nito, anong nagiging dahilan. Possible man na may abnormality rin, pero hindi ko alam kung anong tawag dito. So ganun lang din po ang pagtatanim, simple lang.
ito yung itatanim, ilulubog. And then dito naman lalabas dito yung tubo. Tutubo siya dito. So iyan. Ang sample po niyan ay katulad nito. No, halimbawa ito. Ang size ng aming polybag ay 2x2x5. Maikli lang po. Kasi para ito doon sa mga seedling na maliliit. And then kapag lumaki na sila, maaari nang ilipat sa ibang polybag. Yan, ganito ang sample ng pagtatanim. Ito yan. Halos kalahati po ang ilulubog. Yan. Ganyan. So yan po. Yan yung klase ng pagtatanim. Pero dapat ang substrate po nito ay buhangin at saka may kasamang putik. Pero ito po ay puro buhangin lamang. So yan. Ito mapapansin din natin, meron pa rin ibang species na narito. Ito ay Avicennia. Avicennia rumpiana. So ito yung isa, or miyapi. Ito po yung isa sa species na meron din lang kami rito sa area namin. Is Avicennia rumpiana. Sa kasalukuyan kasi naghahanap pa kami ng ibang species niya, but the same family. Kaya lang wala pa rin kaming makita. Ito naman ay mangrove associates. No, matuturing siyang mangrove associates, Nipa fruticans or Nipa. So sa susunod po na video, pakikita natin yung puno nito o yung mga dahon nito. So yun lang po muna. Then ito ay Rhizophora apiculata or bakaw lalaki. Yan po. Yan. Ito siya. Rhizophora sa family. Meron naman dito stylosa or bakaw bato. So yun yung kaibahan. Matangkad naman. Itong bakaw lalaki kasi naikli. Ito ay matangkad, stylosa. Ito namang isa ay Rhizophora mucronata or bakaw babae. Yan, halos magkamuhawig. Hawig po sila ng stylosa. May pagkakaiba po yan. Tulad ng balat. Ito po, ang stylosa ay maraming bukol-bukol yan. Yan, katulad yan. Marami po siyang ganito. And light ang color. Ito namang mucronata ay dark. May mga bukol pa rin siya pero hindi siya ganun karami. Tsaka makinis ang balat. Matingkad ang kulay. Matingkad na medyo dark. Yes. Yan. Susunod po ipakikita natin yung puno. Tunay na puno nito. So yan lang po muna.